Tinukoy ng Department of Foreign Affairs ang 7 high-risk warlike areas para sa mga Pinoy seafarers. Ito'y kasunod ng pagkasawi ng 2 Pilipinong tripulante sa pag-atake ng Houthi rebels sa bahagi ng Red Sea at Gulf of Aden. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Lilimitahan na ng Foreign Affairs Department ang paglalayag ng mga Pinoy seafarer sa mga high-risk warlike areas kasunod ng pambobomba ng Houthi rebel sa MV True Confidence sa Gulf of Aden na ikinasawi ng 2 at ikinasugat ng 3 tripulanteng Pinoy. Sa Malacanang press briefing, tinukoy ni DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo De Vega ang mga lugar na delikado para sa mga seafarers. Ito ang napagkasunduan ng International Transport Workers Federation na epektibo na noong pang February 16, pero sa ilalim ng nasabing qualification, mayroong itong mga kondisyon. The seafarers have to be given the right to refuse sailing with repatriation at company cost and compensation equal to 2 months' wage. At kung tumuloy ang mga Pinoy seafarer na lumayag sa mga high-risk warlike areas, if they continue to go, they have to have a bonus equivalent to their basic wage, or double compensation. Obviously also for death and disability benefits. Hanggang ngayon, hindi pa nakikita ang bangkay ng 2 Pinoy seafarer ayon sa DFA. Pahirapan kasi ang pag-retrieve sa mga bangkay. Dinadala pa yung barko somewhere, no? And we can't really indicate now saan dinadala kasi baka atakin. We're going by the presumption that they perished. Right? So, yun ang isang issue. Darating ngayong gabi ang 10 tripulanteng nakaligtas at isa sa 3 nasugatan. Paliwanag ng DFA, pinayagan ang isa na makabiyahe dahil minor lang naman ang natamo nitong injury. Habang nilulunasan na sa Djibouti Hospital ang 2 pa. Isa sa kanila ang nagtamo ng severe face burn at isa naman ay posibleng maputulan ng isang paa. Oras na maayos na ang kanilang kondisyon, maaari silang makauwi sa susunod na linggo sa pamamagitan ng special repatriation gamit ang air ambulance. Again, the Philippine government, headed by President Marcos, reiterates our sincerest condolences to the families. Sinalubong ng DOH, DSWD, Migrant Workers Department at OWA para mabigyan ng agarang tulong ang mga biktima. Bilang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., una nang binigyan sila ng tig $1,000 bilang financial assistance ng DFA. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.